It's been a while since Hazel came back at aaminin niyang parang kagigising lang niya sa isang napakagandang panaginip sa gitna pero sa wakas naging sad ending. Kahit gaano pa siya kalungkot sa paglayo niya, pinilit niyang magpakatatag. Di niya pinalata sa magulang na sa kaloob-looban niya ay umiiyak at nagdurusa siya sa pag-ibig niyang agad natapos pagkalipas lang ng 2 buwan. Those 2 months were the happiest and memorable days of her life with Adonis. At kapag nakahiga na siya, mukha at ngiti ng binata ang agad na naglalaro sa kanyang balintataw. At hindi sa nakikita ng magulang niya umiiyak siya, tinatawag ang pangalan ng binata. At sa isang linggong narito siya sa kanilang bahay sa Los Angeles, ay ang tingnan ng mga assets at nakaraang financing activities ang kanilang pabrika. Ito ang inatupag niya mula umaga hanggang hating gabi, pero di pa rin to sapat para maiwaglit niya sa isip si Adonis. Dahil kahit anong gawin niya, ito pa rin ang laman ng isipan niya. Pag nag-break siya at mahiga na sa kama, nilapag niya sa mesang pinag-aaralang dokumento, din na magkabilang sulok ng kanyang mata. Parang blurry na kasi ang binabasa niya at dahil siguro to sa pagod. Kahit sinabi ng kanyang ina na maayos na ulit ang takbo ng pabrika dahil nag-invest ang Levanter sa kanila, syempre gusto pa rin niyang pag-aralan ng lahat. Dahil gusto niyang tulungan ang magulang niya. She wants to prove to them na nagbago na siya at isa sa totoong rason ay gusto niyang ipakita kay Adonis na sa sunod nilang paghaharap hindi na siya si Hazel na sinabihan itong Brad. She wants to face him like a proud heiress of the Galvez family. Anak, magpahinga ka na. Saad ng kanyang ina na pumasok sa kanyang kwarto. Nilapag nito ang baso ng gatas sa mesa. Hindi pa ako inaantok, ma. Kailangan kong maging pamilyar sa business natin para lang matulungan ko kayo. Hindi pwedeng aasa na naman ako sa investor na pumayag na tulungan tayo. Levander has been on the top of the stock market and I can't believe they agreed to our terms. Ma, how did you do it? I mean, paano mo sila napapayag? Mr. Williams was famous for his cold attitude and no one was able to get his attention. Well, Mr. Williams, they're the one who contacted us after he found out about our bankruptcy. Ang ama mong may alam sa buong detalye? Pinisil nitong balikat niya at kumiti. Don't worry, Iha. Bumalik na muli sa magandang sirkulasyon ng pabrika. Ang tungkol naman kay Mr. Williams, sayaan mo ng iyong ama doon. Okay, ma. Tugon niya at ininom ang gatas na dinala nito para sa kanya. But I'm glad that after you came back, hindi na ikaw ang dalaga ko na walang pakialam sa business natin. Gusto ko magpasalamat kay Adonis. You already knew he was Maximus, right, ma? Ayaw niyang komprontahin ng magulang niya tungkol dito pero ito na ang ina niya ang nabanggit kaya't nagtanong na siya. Natigilan to at napaiwas ng tingin pero ginagap niya ang kamay nito. Yes, Iha. Nakwento ni Kelly ang tungkol sa binata kaya mas piniling tumira sa Mountain Province. At naisip naman namin na mas magandang dun ka muna habang inaayos namin ang problema ng kumpanya. Gusto rin namin na matauhan ka at baka magbago ka ng pagka nagkaroon ka. And we were right. Ang dalaga namin bumalik na mas mature na mag-isip. Saad pa nito. Ngumiti siya tumilig sa ina. Hinagod naman ito ang buhok niya. Pero napatuwid siya ng upo at gulat na napamaang nang marinig ang tanong ng kanyang ina. Nahulog ba ang loob mo kay Adonis, anak? Di agad siya nakasagot at bahagya pa na umawa ang kanyang labi. Nakatitig lang din ang kanyang ina sa mukha niya. Namagitan tuloy ng kakaibang tensyon sa buong kwarto niya. Kinabahan siya na baka makita ng kanyang ina na higit pa ang naabot na relasyon nila ni Adonis. Dahil kapag nalaman itong naibigay na niya ang kanyang sarili sa binata, hindi niya alam kung paano sasalubungin ang mata nito. Mahal mo siya? Ilang minuto pa wika nito. Hindi ito tanong kundi isang kumpirmasyon. Nagbaba siya ng tingin at malungkot ng umiti. Opo, mama. Mahal ko siya. Sa wakas ay amin niya. Pero sa tingin ko nasa puso pa rin niyang ex niya kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. I want him to not dwell in his failed relationship. I want him to move forward first so that I can finally say that he is really mine. Na kahit galit wala ng bakas iyon sa puso niya. Dahil pakiramdam ko kaagaw ko pa rin si Savannah sa kanya. Kung nasa puso pa rin niya ang pagkamuhi niya sa babae, mahinang kayag niya. Mahal ka rin ba niya? Nagtapat siya ng pag-ibig niya sa'yo, tama ba ako? Tumango siya at malungkot nang umiti rito. Pareho kami ng nararamdaman, pero kinuwento niya rito ang naging pagtatalo nila ng binata, kung paano siya nito inakusahan noon. Biglang nagkalambong ang mukha ng kanyang ina. Hinaplos nito ang pisngi niya at saka lamang niya na-realize na umiiyak pala siya.
at ang pinunasan nito'y ang kanyang luha. I'm sorry anak. Kami ay may kasalanan dahil kami ang nagplano ng bagay na yon. Kaya nang tumanggi si Adonis, nakahinga rin kami ng maluwag. Siyempre, gusto namin na ikaw ang pipili ng lalaking makakasama mo. It was just I don't want to surrender yet in saving our company. So I offered that marriage on impulse. Sorry, Iha. At dahil sa ginawa namin nagkagulong anumang meron kayo ni Adonis, naruluhang bulong ng kanyang ina. Umiiyak na umiling siya rito at niyakap na mahigpit. Naiintindihan ko kayo, Mama. Dahil ako rin ang iniisip niyo na gusto niyang may maganda pa rin akong buhay kahit pa mawala ang kumpanya. Isa pa, malaki rin ang kasalanan ko dahil sa kabi-kabilang paggastos ko. Shhh! Huwag mong isisi sa sarili mo ang nangyari sa kumpanya. Ngayong okay ng lahat, gusto ko naman ang kaligayahan mo munang unahin mo. Ayoko nakikitang nababalot ng lungkot ang iyong mga mata kahit na tumatawa ka. Saan nito? No, Mama. May agreement na kami ni Adonis. Kung nagawa niya ng masabi sa sariling napatawad niya ng buo sa Savannah at mahal pa rin niya ako, pupuntahan niya ako rito. Aniya. Ganun ba? Pero sigurado ka bang hindi na tayo magkikita? Tanong nito sa kanya. Nagtaka siya at nagtatanong ang mga mata. Sinalubong niya ang tingin nito. Sa halip na magpaliwanag, gumiti lang to at hinalikan siya sa noo. Matulog ka na. Bukas mo na ituloy ang mga yan. Ang itim na ng palibot ng mata mo at halatang nanlalata ka na. Masuyong utos nito. Sinalipan niya ang stack ng folder sa mesa niya bago tumango. Naiga sa kama at ang kanyang ina pa ang nag-ayos ng kumot niya. Bago ito lumabas, nag-good night muna ito. Naiwan siyang nakahiga sa kama habang iniisip ko anong ibig sabihin ng sinabi ng kanyang ina. Pero hindi niya mahulaan yon kaya pabalikwas na bumangon siya at naupo sa kama. Kinuha ang kanyang cellphone at binuksan yon. Sa nakarang araw, pinipigil na niya itong gawin pero sa pagkakataon na to, hindi niya nakaya pa. Nag-search siya sa internet tungkol sa binata at sa dami na nakasulat tungkol dito kung paano nito pinamahalaan ng Montemayor Empire sa edad na 25 at mas umugong pa ang pangalan nito dahil sa isang successful na project nung edad 26 ito. At habang nag-scroll siya, biglang nag-pause ang daliri niya. May latest na balita tungkol sa binata. Her heart beats wildly when she saw her latest picture. Nagupitan na ang mahabang buhok nito. Katulad ng nakita niyang picture nito sa cellphone ni Emily sa itsura nito sa larawan. Pero sa larawan nito ay walang mababakas na emosyon sa mukha nito. But still, his imposing manner is over the top. Hinaplos niya ang screen sa may bandang mukha nito. Tumulo rin ang luha niya at pumatak yon sa hawak niyang cellphone. She really missed him so much. Di sapat ang gantong nasilayan niya ito sa litrato. She wants to hold him tight. Gusto niyang nakatayo sa tabi nito habang naglalakad ito sa gitna ng lobby kung saan nakukuha ang larawan nito. God, Adonis! Anas niya at binitawan ang cellphone. Kinuha niyang unan at niyakap ito sabay hagulgol. Nagsisi siya kung bakit nag-search pa siya dahil ito ay parang sasabog ng puso niya sa sobrang sabik niya rito. Mabuti na lamang at ang layo niya dahil tumakbo pa siya at hinanap niya ito. Puntahan ko saan ito naroon at sumiksik sa bisig nito. Humikbi siya at lalong isinubsob ang mukha sa unan. Baka marinig pa na magulang niya na umiiyak siya. What do you mean? We're going to the Philippines? Puno ng kalituhan na tanong ni Hazel sa kanyang ama. Kagigising lang niya at nagkakape sila nang biglang sabihin to ng ama niya. Napaso ang dila at labi niya dahil sa gulat. Di niya labos maisip na bumalik muna roon habang wala pa siyang napapatunayan kay Adonis. She is still not good enough to become the next CEO of their company. Ako lang sanang pupunta pero total gusto mo naman maging pamilyar sa business namin ay magsisimula ka sa pagiging assistant ko. Isasama kita sa mga meetings ko at mag-take note ka para sa akin. Nag-explain ka nito. Pero bakit nga ba kailangan nating pumunta roon? May pagtutol sa tonong bigkas niya. Ayoko pa na bumalik ng Pinas, Dad. Dahil kung pupunta siya, baka hindi niya mapigilan ang sariling puntahan si Adonis. Dahil katatagpuin ko ang may-ari ng Levanter. Bakit hindi sa susunod mo isama si Hazel? Pero hindi nagpatinag si Sebastian at seryosong tiningnan ng esposa niya. Honey, napag-usapan na natin to kagabi. Kung kailangan kong isama siya, gagawin ko. Para na rin to sa anak natin. I want her to be happy. Wait. Hindi si Mr. Williams ang may-ari ng Levanter? I thought he is the owner. Singit niya at di napansin ang tensyon sa pagitan ng kanyang magulang. Inignora din niya ang sinabi ng kanyang ama.
Si Sam Williams ang palaging nakakapanayam ng mga reporters niya, kaya hindi niya inakalang iba pala ang may-ari ng kumpanya. Napati ng dalawa sa kanya kaya pinaglipat-lipat niya ang mata sa kanyang mga magulang. Tumango ang kanyang ama bago sumagot. Di siya may-ari ng Levanter, anak. Siya ang president at pinagkakatiwalaan na may-ari. Tugon ng kanyang ama. It would be good for you if you meet him. Kung ganon, sinong may-ari? Kuryosong usisa niya. Isasama kita para makilala mo siya, her father said softly. Ngumiti pa ito ng makahulugan sa kanya kaya nalito siya. Hindi ko siya nakikilala sa personal at thanks si Mr. Williams sa nakakaharap ko ng personal. Kasi through email at video call ko lang siya nakikita. Malalim siyang napaisip at nagdadalawang isip kung papayag siyang sumama sa ama. Dahil kuryoso rin siya kung sino ang may-ari ng Levanter na tumulong sa kanila. Kung bakit sila ang kumukontak sa kanyang magulang pagkatapos sa matuklasan ang pagbagsak ng kumpanya nila. Dahil hindi nila to gagawin na walang dahilan. Kasi kung tatanungin niyang ama, hindi siya nito sinasagot. He said that they wanted to help them. Bumuntong hininga ang ina niya at hinawakan ang kamay niya. Kung gusto mong sumama sa daddy mo, hindi kita pipigilan. Anak, besides I want you to choose your happiness. Kung pagbalik mo ng Pilipinas, pipiliin mong balikan si Adonis, naiintindihan ka namin. Dahil mas gusto naming makita kang masaya. She pursed her lips tightly and looked down. Dahil aminin man niyang kahit nag-aatubili siya sa pagkakarinig niya, sa sinabi na ililipad niyang ama patungong Pilipinas, nag-flash sa utak niya ang mukha ni Adonis. And her heart instantly started screaming his name. He yearns for him. Hindi siyang rason kung ba't ako sasama kay daddy. Saad niya sa mahinang tinig. Nagyuko rin siya upang itago ang paglambong ng mukha niya. Nagkatinginan ng magulang niya na parang nahalata ang totoong nararamdaman ng kanilang anak. Kahit pa itong lumabas sa bibig ni Hazel, mukhang nahulaan na nila kung anong talagang saloobin niya. Dahil di naman niya to mababago, lalo na sa nakarang araw na palaging mugtong mata niya pagkagising niya sa umaga. And every time they saw her, they couldn't help but sigh. Kinahapunan pumunta na sila sa airport. Ilang oras lang, nasa Pinas na naman siya. Kung saan naroon ang binata at abot kamay na niya. At habang papalapit sila, lumiliit na rin ang distansya nila ng binata. At diyan naman mapigilan na umasam. Dahil kahit itanggi niya sa kanyang sarili, nagsusumigaw pa rin ang puso niyang puntahan niya si Adonis. Nangingibabaw pa rin ang pagkasabik niya na masilayan ito. At nang tuluyang lumapag ang eroplano, sa airport naparunok siya. Malakas ang pagkabog ng dibdib niya. Kahit na hindi naman ang lalaking sumunod sa kanila dito. Dahil sa isang taxi sila lumulan papunta sa Levanter Hotel. Doon kasi nagpabook ng accommodation ang kanyang ama. Sa isang taxi sila lumulan papunta sa Levanter Hotel. Doon kasi nagpabook ng accommodation ang kanyang ama. Magpahinga ka muna at bukas pa natin katatagpoy na may-ari ng Levanter. Ang sabi ng kanyang ama. May sariling restaurant sa second floor ng hotel na ito at doon tayo magkikita ng 10:00 ng umaga. Okay, Dad? Nang pumasok siya sa kanyang room, binagsak niya ang katawan sa malambot na kama. This luxurious hotel is really elegant and beautiful. Kahit ang room niyang ito ay nagsisigaw ng karangyaan. Oo at nabuhay siyang napapalibutan ng mga kumikinang na kagamitan, pero namamangha pa rin siya. Bumangon na siya at pumasok sa banyo para mag-shower bago matulog. Pero na makita ang bathtub, nagdesisyon siyang magbabad muna. Pumikit siya habang hinahaplos ang braso sa dibdib niya. Pero nang dumako ang kamay niya sa kanyang puson, bigla siyang napamulat. Dahil bumalik sa alaala niya ang mga kaganapan sa bahay ni Adonis at sa ilog. Lahat na mainit na sandali niya ay parang eksena sa isang pelikula na naglalaro sa utak niya. At aaminin niya na nasabik siya. Animo may sarili isip ang isip niya na kamay niya na nagsimulang humaplos sa kanyang dibdib pababa. Nang dumako ang kamay sa pambaba niya, nagmulot siya ng mata. Pagkatapos tumublob siya sa tubig. Ilang minutong pinigil niya ang paghinga hanggang sa kumalma siya. Bago lumitaw ang ulo niya at matalim na huminga. Ano bang ginagawa mong to sa akin, Adonis? Frustrated na angil niya. Napailamos sa mukha at marahas na nagpakawala ng hininga bago tinapos ang kanyang paliligo. Lumabas siya ng banyo habang pinupunasan ang kanyang buhok. Naupo siya sa gilid ng kama at bumuntong hininga. Naiinis siyang hindi mawari at dahil siguro sa naudlot na ginagawa niya kanina. Sa lubong ang kilay, nabasa na lang niyang inihagis ang tuwala sa sofa. Lumapit sa nakasarang kortina at hinawi yon. Lumabas ng balkonahe at tumanaw sa labas.
Di man kasing linis ng simoy ng hangin dito, ang hangin sa Mountain Province, sapat ito para ma-relax ang katawan niya. Pilit na winaksin niya ang kababalaghang nasa isip niya at nagawa niyang ma-divert ang isip niya sa pamamagitan ng pag-iisip ng taong may-ari ng Levanter. Iniisip niya anong itsura nito, kung matanda ba to o hindi. Di rin nabanggit na magulang niya kung babae o lalaki to. At natawa siya na mahina dahil ang imahinasyon niya ay isang matandang lalaki to. May malaking tiyan at nalalagas ng buhok kahit batid to sa may bandang noo. At kung binata naman, ordinaryong mukha nito at agad na mapapansin sa gitna ng mga tao. At wala ito sa kalingkingan ni Adonis. Mahinang sinampal niya ang pisngi. Nababaliw ka na, Hazel. Kung ano-ano nang pumapasok sa utak mo. Pero effective naman dahil nawala sa isip niya ang pagkadismaya kanina. Nawala ng init na nararamdaman niya kanina pa pero di naman niya maabot ang gusto niya. Ang hindi komportableng pakiramdam sa may puso niya ay tuluyang naglalaho na rin. Habang nakatanaw siya sa labas, bigla niyang naisip, saan kaya dito office ng binata? Baka isa sa mataas na gusali na nakikita niya ay yun ang pag-aari ni Adonis. Tinaas niya ang kamay at para bang inaabot ang isang gusali na abot ng kanyang tingin. Kung yun ang pag-aari ng lalaki ay nangarap siyang naroon ito. Para kahit na hindi niya ito nakikita ay alam niyang nasa malapit lamang ito. At parang nasa tabi na rin niya ito and they're breathing the same air. Pasulyap-sulyap si Hazel sa entrance ng restaurant lalo na may pumapasok doon. Baka sakaling ang susulpot doon niya ay may-ari ng Levanter. Pero kapag may dumarating ay kung hindi may kasama at uupo sa ibang mesa, ang iba naman kasama na rito at hinihintay sila. Isa pa, wala na siyang makitang taong masasabi niyang ito sigurong owner sa isipan niya. Di niya napapansin na napapailing ang kanyang ama sa kabilang silya habang pinapanood siya. Na makitang hindi sa mesa nila dumiretso, ang nakita niyang pumasok ay bumuntong hininga siya. Kinuha niya ang baso at uminom ng tubig. Mabilis na binaba niya yon na makitang ngumiti ang kanyang ama at ang mata nito ay nakatutok sa may entrance. Kumuha siya ng napkin at pinanasan ng bibig niya bago sila tumayo ng kanyang ama. Nagplaster siya ng ngiti sa labi at hinarap ang paparating para lamang mapatda. Her hand shook and she almost lost her composure. Even her knees trembled when she saw the person approaching. He's wearing a black suit. Ang buhok nito na nagupit ay sinuklay sa may bandang kanan ng bangs at blanko lang ekspresyon ng mukha nito. He was so handsome and strikingly gorgeous with his outfit. Idagdag pa ang imposing aura na dala nito. At pakiramdam niya nalaglag sa sahig ang puso niya nang masilayan ito. May isang babaeng nakasunod dito at may hawak na briefcase. She is also a beauty. Kahit may suot tong eyeglasses, hindi na naitago ang kagandahan nito. At katulad ni Adonis ay blanko lang din ang ekspresyon ng mukha nito. Mr. Montemayor, it's nice to finally meet you in person. Ang tinig ng kanyang ama ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. She tried so hard to act normal and smile at them. Same here, Mr. Galvez. We're not late, right? Buo at mababa ang tonong tanong nito. Nagkamay din ang dalawa at napasulya pa siya sa kamay nito. Malinis na ang kuko nito at ang ganda ng pagmasdan, lalo na ang mahahabang daliri nito. Mukhang sa isang linggong bumalik ito'y bumalik ang natural na kulay ng binata. Di na to masyadong maitim. Iniwasan niyang mag-react na nakalipas ng isang linggo ay muli niyang narinig ang boses nito. Katunayan parang gusto niyang sugurin to ng yakap. Kung di lang niya iniisip na maraming taong naririto para kumain. Tapos nakarap pa ang kanyang ama at nahihiya siyang gawin ito. Hindi naman, Mr. Montemayor. Ana si Sebastian at binalingan ng unikaihan niya na nakita niyang hindi mapakali. Kahit umaakto tong normal, halata pa rin sa tingin nito kay Adonis. Nakilala mo ng dalaga ko. Pero muli ko siyang ipapakilala sa iyo. This is my daughter. Hazel, how are you, Maximus? Agarang kinagat niya ang labi na matandong tinawag nito sa pangalan sa halip na formal itawag sa taong kakakilala mo pa lamang. Nakita niya ang bahagyang pangiti ng babaeng kasama nito pero agad bumalik sa dati ekspresyon nito. I'm fine, thank you, Miss Hazel. How about you? Okay lang din ako, bigkas niya. Akala niya magkakamay na sila pero napatuwid siya ng tayo at tumukso ang puso niya sa ginawa nito. Lumapit kasi ito at bahagyang yumuko sabay halik sa pisngi niya. Pero sa katunayan bahagyang dumampi ang labi nito sa labi niya bago lumapat iyon sa kanyang pisngi. Siya lang ang nakakaalam noon pero namula pa rin siya at pinagpawisan. Oh, and this is my secretary, Amira. Tukoy ni Adonis sa babaeng kasama nito.
Hello! Bati ni Amira at tumango siya rito. Pagkatapos ang formal na pagbabatian nila ay naupo na sila. Lumapit din ang waiter at kinuha ang order nila. At di niya naiwasang mapangiti nang mag-request na ang binata na pure na gulay. Pasensya ka na at sinama ko tong dalaga ko ha. Curious daw siya na makilala ang may-ari ng Levanter. Alang kanyang ama. Tumabingi ang kanyang ngiti lalo na nang sumulyap ito sa kanya. No problem. Mr. Galvez, gusto ko ring makita muli ang iyong anak. Diretsong wika ni Adonis. Thank you. Naisip ko kasi na gayong ako nag-set ng lunch na to para formal na humingi ng pasasalamat. Sa pagtulong sa amin, isinama ko rin siya para magpasalamat sa iyo. Paliwanag ng kanyang ama. Nagulat siya sa narinig. Dito na sinabing pupunta lang sila rito para sa lunch na ito. Akala niya may mahalaga silang pag-uusapan. Tituloy niya na pigilang magduda na may rason ang kanyang ama sa pagsama sa kanya dito. Feeling niya may kinalaman talaga sa kanya. Tapos ay sumingit sa utak niya ang sinabi nila na para to sa kaligayahan niya. Napainom siya ng tubig nang ma-realize ito. Gusto ko na nakapakilala sa kanila ang owner ng Levanter, di dahil ibang tao ito kundi si Maximus ang mahal niya. Nagpa-mysterious effect pa sila at di sinabi nito na ang imimit nila. Akala ba nila magagalit siya? Huwag mong isipin na magagalit ako sa pagsama mo sa kanya, Mr. Galvez. I'm glad that she's here joining us for lunch. Formal pa ring tura ni Adonis. Pagkatapos tumuon ang mata nito sa kanya. She almost cried in happiness when she saw love and yearning in his eyes. At tinaitago ng mata nito kung gaano rin siya nito na-miss. Oh, let's eat. Saad agad ng kanyang ama nang dumating na ang pagkain nila. Mariing naglapat ang labi niya at ilagay ni Adonis sa mismong harapan niya ang gulay na nirequest nito. I ordered this for you, anito. Thank you, kiming bigkas niya. Habang kumakain sila, nag-uusap si Adonis at ang daddy niya. Tahimik lamang sila ni Amira at nakikinig sa dalawa. Pero ramdam niya ang tingin ng binata sa kanya at parang napapaso siya roon. Gosh, ang paghihiwalay na inakala niyang magtatagal ay parang agad na matatapos. Kaya ayaw niyang magkita agad sila dahil mahina talaga ang puso niya pagdating sa binata. Naaasiwa siyang sumubo nang maramdaman muli ang matiim-matingin ng binata sa kanya. Noon nagagawa niyang salubungin ang tingin nito. Nginingisihan at magbibiro pa siya pero ngayon di niya magawang tumingin sa gawin nito. Maybe it was because her father is here or his secretary is secretly staring at her. Nang sumalap siya kay Almira, tumaas ang sulok ng labi nito and then she saw her put food in Adonis' plate. Her eyes constricted and restrained herself to glare at her. At mas lalong dumidilim ang mukha niya na magpasalamat si Adonis at tinaplos pa ang ulo ni Almira. Your secretary is sweet, she said in between her gritted teeth. Nakangiti rin siya pero ang talim naman na mata niya. Natahimik sa pag-uusap ang ama niya at ang binata. Akma magsasalita ang huli ng hawakan ni Amira ang kamay nito. At pakiramdam niya umakyat lahat ng dugo sa ulo niya. She's jealous. Because I'm not just his secretary, Miss Hazel, but I'm also his sweet and loving sexetary. She playfully grinned at her. Nakita niya mahinang pagtapik ni Adonis sa kamay ng babae, dahilan para lalong mairita siya.